Isang grupo ng mga kabataan ang inilipat sa isang nayon na tinatawag na Nayon ng Kaligayahan na ang layunin ay bumuo ng kapayapaan sa pagitan ng Timog at Hilagang Korea. Matapos ang digmaan noong 75, ang nayong ito ay itinayo sa hangganan ng dalawang panig. Ito ay isang kaganapan na may malaking kahulugang pangkasaysayan. Naniniwala ang mga tao na malapit nang magkaisa ang dalawang panig. Ang kaganapan na ito ay nakakuha rin ng atensyon ng internasyonal na media. Matapos ang 75, ang dalawang panig ay namuhay ng magkasama sa isang nayon, simula ng pagkakaisa at pagkakaibigan sa Korean Peninsula. Simula ngayon, ang ilang residente mula sa dalawang panig ay lilipat dito at maninirahan doon ng isang taon. Kung magtatagumpay ang proyektong ito, mas maraming residente ang imbitahan na manirahan. Ang pinuno ng ngayon ay isang Koreano na nagngangalang Park Joon-mo. Ang Vice Village Chief ay isang North Korean na nagngangalang Chosu. Bagaman nakapunta na siya sa South Korea, nanatili pa rin kay Chosu ang ugali ng isang North Korean. Tuwang-tuwa ang mga South Korean na lumipat sa nayon. Si Lim Jo-hyung ay isang sikat na pianista sa South Korea. Lumipat din siya dito. Tinanong siya ng kanyang assistant kung sigurado siyang lilipat dito dahil puno ito ng iba't ibang uri ng insekto. Magtatagal kaya ang isang taong tulad ni Lim Jo-hyung ng isang araw? Sa kabila ng sinabi ng kanyang assistant, pumasok pa rin si Lim Jo-hyung sa nayon. Nang makita siya ng mga reporter, kinubkob nila siya at hiniling na interviewin. Agad na tinulungan siya ng kanyang assistant na makatakas. Pagkasakay pa lang nila sa sasakyang panatransportasyon, agad na hiningi ng gwardiya ang kanilang mga ihi at sinabi sa dalawang transporter na kailangan nilang umalis sa nayon bago mag-alas negatibo 3 ng hapon. Marami ng residente ng South Korea sa nayon ang naglilipat ng kanilang gamit sa kanilang mga bahay. Medyo malinis at maganda ang bahay ni Lim Jo-hyung. Aksidenteng medyo malakas na inilagay ng naglilipat ng gamit ang kanyang mga gamit. Agad siyang binalaan ni Lim Jo-hyung, kung masisira yan, hindi mo mababayaran kahit sa 3 henerasyon. Si Lim Jo-hyung ay may obsessive-compulsive disorder, kaya pagkalipat niya sa bagong lugar, agad siyang nag-spray ng pamatay insekto. Bigla niyang nakita ang naglilipat ng gamit na inilagay ang kanyang piano sa bakuran. Agad na lumabas si Lim Jo-hyung at pinagalitan sila sa kanilang kapabayaan. Ang kanyang piano ay nasisira sa kaunting pagtamalang. Nagtampo ang naglilipat ng gamit at hindi na tinulungan si Lim Jo-hyung. Sa kabila ng kanyang pamamanata, dahil nasaktan ang kanilang pagkababae, umalis na ang dalawang iyon. Sinubukan ni Lim Jo-hyung na buhatin mag-isa ang piano, ngunit imposibleng gawin iyon. Nagpatugtog agad si Lim Jo-hyung ng isang kanta para pawiin ang kanyang galit. Ang malambing na tugtog ng piano ay umakit ng atensyon ng mga residente. Tunay ng isang sikat na pianista sa mundo, naririnig pa rin ang tunog ng kanyang piano hanggang sa hangganan. Pagkatapos niyang tumugtog ng piano, nakatayo na sa tabi niya si Kim Joo-hee. Matagal na niyang kilala si Lim Jo-hyung simula pagkabata niya hanggang ngayon. Masasabing si Kim Joo-hee ay isang die-hard fan ni Lim Jo-hyung. Tinanong niya kung bakit siya narito dahil ang mga voluntaryo ay pumupunta rito para sa kapakanan ng iba at wala naman siyang kakulangan sa anumang bagay. Bakit kailangan niyang pumunta sa liblib at mahirap na lugar na ito? Sinabi ni Lim Jo-hyung na narito siya para magbakasyon. Gustong subukan ni Kim Joo-hee ang piano, ngunit hindi siya pinayagan ni Lim Jo-hyung. Nag-alok si Kim Joo-hee na turuan siya ni Lim Jo-hyung ng piano. Malamig na tinanggihan ni Lim Jo-hyung at umuwi sa kanyang bahay. Malapit sa hangganan ng South Korea, mayroong isang grupo ng mga North Korean na lumilipat sa nayon, ngunit ang kanilang sasakyan ay nagkaproblema at hindi makausad. Dahil sa pagmamadali, sinabi ni Kim Jong-kyun sa buong grupo na maglakad. Dumating sila sa nayon ng gabi na. Naghihintay na sila Park Joon-mo at Chosu simula pa noong hapon. Kailangan nilang personal na sunduin sila dahil may isang miyembro ng grupo na anak ng Commander-in-Chief ng North Korea at iyon ay si Kim Jong-kyun. Natatakot silang magkamali. Sa puntong iyon, may lumipad na buto ng longganisa patungo sa kanila. Mabuti na lang at nakarating na sila. Mukhang pagod lang sila at hindi galit. Buong sigasig silang inakay ni Chosu pauwi. Reklamo ng reklamo si Kim Jong-kyun habang buhat ang kanyang maleta. Sabi ni Kim Jong-kyun, hindi niya kailangan na pumunta ka rito. Sinabi ni Kim Jong-kyun na gusto ng kanyang ama na samahan siya upang protektahan siya. Alam ni Kim Jong-kyun na ginagawa lang ito ni Kim Jong-kyun para sa sarili niyang kapakinabangan. Kung matatapos niya ang kanyang tungkulin, makakakuha siya ng magagandang benepisyo sa North Korea. Hindi nakipagtalo si Kim Jong-kyun kay Kim Jong-kyun at pinauwi niya ito sa kanyang bahay. Habang umuwi siya sa kanyang bagong bahay. Ang kanyang bagong bahay ay ang bahay ni Lim Jo-hyung. Pagkapasok niya sa bahay, kakagising lang ni Lim Jo-hyung at pumunta sa banyo. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Kim Jong-kyun. Sa pangalawang pagkakataon, nakita niya ito. Akala niya multo si Kim Joo-hee kaya pinapaalis niya ito. Agad na sinipa ni Kim Jong-kyun si Lim Jo-hyung na naging dahilan upang masira ang sili. Pareho silang pumunta sa istasyon ng medisina. Nagtalo sila tungkol sa bahay na pag-aari nila. Dumating din sina Park Joon-mo at Chosu upang lutasin ang problema. Nilabas ni Park Joon-mo ang kanyang device para tingnan ang sistema. Nakasaad na sina Kim Jong-kyun at Lim Jo-hyung ay mag-asawa. Siyempre, hindi sila magkakilala at hindi pa kasal. Ngunit dahil sa kapabayaan ng Departamento ng Human Resources, sila ay inilagay sa iisang bahay at naging mag-asawa. Sa kasamaang palad, nakita ni Park Joon-mo na magiging mahirap ang sitwasyon. Kaya tinawag niya si Chosu para kausapin. Nag-aalala si Chosu dahil si Kim Jong-kyun ay anak ng Commander-in-Chief. Kung matuklasan ito ng kanilang panig, mawawala ng bisa ang proyektong ito. Tinanong ni Chosu si Park Joon-mo kung dapat ba nilang iulat ito sa nakatataas na opisyal. Sinabi ni Park Joon-mo na kung malalantad ang bagay na ito, sila ay mapapagalitan at kailangang magbitiw. Natakot si Chosu dahil kung magbibitiw siya, mawawala ang mga benepisyo niya sa North Korea at siya pa naman ang pangunahing taga-suporta ng kanyang pamilya. Kung mangyari iyon, kailangan magtira ang buong pamilya niya sa tabing ilog. Sinabi ni Chosu na simula ngayon, kailangan makinig sa kanya si Park Joon-mo kung gusto pa rin itong kumain. Pagkatapos, nagpinta si Park Joon-mo ng isang senaryo para kay Chosu, isang lalaki at isang babae na hindi magkakilala, ngunit
Ngunit dahil sa kapalaran, sila ay pinagsama sa iisang bahay at nag-blossom ang pag-ibig nila. Tinanong ni Park Joon-mo si Chosu kung na-imagine niya ang senaryo na iyon. Sinabi ni Chosu na na-imagine na niya ang senaryo kung saan siya ay dinadala sa lugar ng bitay. Nakita ni Park Joon-mo na masyadong pesimista si Chosu at sigurado siyang hindi pa ito nakakanood ng Crash Landing on You. Sinabi ni Chosu na napanood na niya. Sinabi ni Park Joon-mo na gagawin nilang realidad ang pelikula. Pagkatapos nito, pumunta silang dalawa para kausapin ang mag-asawa. Sinabi ni Park Joon-mo na puno na ang mga bahay. Ang kanilang sitwasyon ay isang kakaibang aksidente. Sinabi ni Kim Jong-hyun na hindi siya maaaring manirahan kasama ang isang taong tulad ni Lim Jo-hyun. Sinabi naman ni Lim Jo-hyun na siya ang dapat matakot kay Kim Jong-hyun. Nagpaumanhin si Park Joon-mo sa aksidenteng ito. Pagkatapos, sinabi niya na kung titingnan sa ibang anggulo, sila ay kinatawa ng dalawang panig. Kung sila ay magpaparaya at magbubukas ng kanilang mga puso sa isa't isa, ito ang magiging unang hakbang sa proseso ng pagkakaisa ng dalawang panig. Ngunit kung ipapaalam nila ito sa mga nakakataas, babalik sa simula ang proyektong Peace Village. Lumingon si Park Joon-mo kay Lim Jo-hyun at sinabi, gusto mo bang malaman ng mga tao na si Lim Jo-hyun ay ang lalaking naging sanhi ng paglala ng relasyon ng dalawang bansa? Sinabi ni Lim Jo-hyun na ilipat nila ang kanyang piano sa loob ng bahay at humingi ng tawad si Kim Jong-hyun, saka siya papayat. Tumanggi si Kim Jong-hyun. Inis na umalis si Kim Jong-hyun. Naalala niya nang ihatid siya ng kanyang ama sa istasyon ng bus. Sinabi ng kanyang ama na kinakatawan niya ang partido at ang mamamayan ng North Korea at kailangan niyang umasal ng maayos. Pagbalik niya, nakita niya ang tatlong lalaki na nahihiyang nakatayo sa likod niya. Sinabi niya na walang anuman ang pamumuhay kasama si Lim Jo-hyun. Nagpasalamat sina Park Joon-mo at Chosu sa kanya. Hiningi ni Lim Jo-hyun na humingi ng tawad si Kim Jong-hyun. Sabi ni Kim Jong-hyun, pwede na bang humingi ng tawad? At umuwi siya. Hindi pa rin nasiyahan si Lim Jo-hyun, ngunit para sa kapayapaan, tinanggap niya na lang. Umalis si Kim Jong-hyun para hanapin ang kanyang kwarto. Dahil gabi na siya dumating sa nayon, inokupa na ni Lim Jo-hyun ang kwartong maganda at ang mas masahol pa, nakasabit pa ang mga litrato niya sa buong bahay. Labis siyang nainis dito. Agad na inilipat ni Kim Jong-hyun ang lahat ng gamit ni Lim Jo-hyun sa katabing kwarto. Nang makauwi si Jo-hyun, tapos na ang paglilipat niya ng gamit. Nang akalain niyang ililipat niya pabalik ang mga ito, nakita niya ang isang violin. Nagtaka siya at kinuha ito. Tinanong ni Jin Sang kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi niya na ito ang kanyang silid at bastos na ilipat niya ang kanyang mga gamit ng walang paalam. Sinabi niya na napakagalang naman niya na hawakan ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay pinauwi niya ito sa kanyang silid. Sa unang pagkakataon, natulog si Jo-hyun sa ganoong kaliit na silid. Talagang hindi siya komportable, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan, nag-ehersisyo si Jin Sang kasama si Kyung-ho. Tinanong niya kung ayos pa rin ba siya kay Kya. Sinabi niya na huwag siyang alalahanin. Tinanong ni Kyung-ho kung dapat ba niyang iulat sa kanyang superior. Biglang lumitaw si Jo-hyun na may kamera. Gusto niyang batiin nila ang mga manonood ng video. Umalis si Jin Sang na hindi masaya. Si Kim Jong-hyun lang ang masigasig na tumulong kay Kim Joo-hee. Agad na tinawag ni Kim Jong-hyun si Kim Jong-hyun para umuwi. Nag-ehersisyo si Kim Jong-hyun at pagkatapos ng ilang sandali, bumangon si Lim Jo-hyun. Nagreklamo siya dahil wala siyang kama, kaya sumasakit ang kanyang katawan. Tinawag siya ni Kim Jong-hyun na lampa. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Sa pagkakataong iyon, tinawag na rin ni Chosu ang mga naglilipat ng gamit. Ang piano ay napakabigat at hindi pa rin makahanap si Lim Jo-hyun ng lugar na gusto niya para sa piano. Pinahirapan niya muna sila bago siya pumayag. Agad na inianunsyo ni Park Joon-mo sa loudspeaker na magkakaroon ng party sa nayon ngayong gabi sa bakuran ni Lim Jo-hyun. Kailangan dumalo ang lahat ng residente ng nayon dahil magpapatugtog sina Lim Jo-hyun at Kim Jong-hyun para sa kanila. Gustong umiyak ni na Chosu at ng mga naglilipat ng gamit. Mahirap nilang dinala ang piano sa loob ng bahay. At sa gabi, kailangan pa nilang buhatin palabas sa bakuran. Nainis sina Lim Jo-hyun at Kim Jong-hyun dahil hindi sila inabisuhan ng village chief. Agad na pumunta si Lim Jo-hyun sa opisina ni Park Joon-mo. Tinanong niya kung ganoon ba ang ginagawa niya sa Hilaga. Dumating din si Kim Jong-hyun sa opisina. Sinabi niya na hindi ganoon ang pag-ugali ng kanyang bansa. Ang ginawa ni Park Joon-mo ay immoral. Agad na hinawakan ni Park Joon-mo ang kamay ng dalawa at nagkwento ng kanyang hirap. Sinabi niya na ang kanyang ina ay 80 taong gulang na at noong bata pa siya, kinailangan niyang pumunta sa South Korea para magpakasal. Ang kanyang pamilya ay nasa North Korea pa rin. Namimiss niya ng labis ang kanyang pamilya at ang kanyang bayang sinilangan. Upang mapawi ang kanyang pangulila, lagi siyang nakatingin sa kanyang tahanan at lumuluha. Nang sabihin ni Park Joon-mo sa kanyang ina na pupunta siya rito, tuwang-tuwa ang kanyang ina. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng dalawa at sinabi na sa araw na umalis siya. Hinawakan din ng kanyang ina ang kanyang kamay. Sinabi niya na lahat ng tao ay kumain ng magkasama kahit isang beses man lang na dati silang nasa iisang bansa. Para matupad ang kagustuhan ng kanyang ina at para sa mga mamamayan na may pagnanais na magkaisa, kinailangan nilang maghirap ng husto. Kung hindi sila makakain ng magkasama ng isang beses, lahat ng kanilang pagod ay mawawalan ng saysay. Hindi na rin makatingin si Park Joon-mo sa kanyang ina. Nagsorry si Park Joon-mo dahil sa biglaang pag-organisa nang hindi nagtatanong kina Kim Jong-hyun at Lim Jo-hyun, ngunit humingi siya ng tulong sa dalawa. Dahil umabot na sa ganito ang sitwasyon, napilitang pumayag
sina Kim Jong-hyun at Lim Joo-hyun. Sinimulan na ng organizing committee ng programa ang paghahanda ng party. Si Kim Joo-hee ang unang bisita na dumating at laging may hawak na telepono para mag-record. Sinabi ni Park Joon-mo na dapat siyang maging maingat at huwag magkalat ng impormasyon kung saan-saan dahil hindi iyon maganda. Alam iyon ni Kim Joo-hee. Sinabi niya na itatago niya iyon hanggang sa makalabas siya ng nayon bago niya i-upload. Pagkatapos, dumating na sina Kim Jong-hyun at ang mga residente. Bawat isa ay nagdala ng kaunting pagkain. Nagsimula ang party sa isang pagtatanghal ng sining mula sa dalawang panig. Pagkatapos nito ay ang pagpapakilala sa sarili. Ang dahilan nila sa pagpunta dito ay para makipag-ugnayan at matuto mula sa mga pinakamahusay sa dalawang panig. Nakita ni Park Joon-mo ang mga residente na masayang nag-uusap. Sinabi niya na ito ang kagandahan ng pagkakaisa. Naluha si Chosu at niyakap si Park Joon-mo. Matagal nang nagsimula ang party, ngunit hindi pa rin lumalabas si Lim Joo-hyun. Lumabas na abala pala siya sa pagpapaganda para maging pinakagwapo. Hating gabi na pero hindi pa rin lumalabas si Lim Joo-hyun. Nag-aalala si Park Joon-mo at tiningnan ang sitwasyon. Si Lee Jang-soo ay mayabang na nakaupo sa gitna ng bahay at sinabing nagbago na siya ng isip at hindi na magpipiano dahil ayaw niyang tumugtog ng musika sa magulong lugar na iyon. Tumitingin si Park Joon-mo sa labas, lasing na ang lahat kaya labis na silang kumikilos. Matapos siyang pakiusapan ng paulit-ulit ni Park Joon-mo, pumayag si Lee Jang-soo. Nagtungo si Park Joon-mo upang ayusin ang hanay at pagkatapos ay inanyayahan sina Kim Jong-hyun at Lee Jang-soo na magtanghal ng musika. Umalingaw ang tunog ng violin at piano. Nagtaasan ng boses sa pag-awit sina Park Joon-mo at ang mga residente. Ang party sa gabing iyon ay mas masigla kaysa sa nagtapos na konsyerto. Tinawakan ni Lee Jang-soo ang kamay ni Kim Jong-hyun at yumuko sa mga manonood. Sa oras na iyon, nawala ng kuryente sa nayon, kasabay nito ang tunog ng alarma. Lahat ay nagulantang at natakot. Nagtanong si Lee Chae-min kung iyon ba ay loudspeaker ng gyera. Narinig ni Lee Jang-soo ang takot at nagtago sa ilalim ng piano. Sa kabutihang palad, hindi iyon isang alarmang pangyera dahil may usa na nasilo sa hangganan. Sinira nito ang electrical switch kaya nagkagulo. Sinabi ni Park Joon-mo na ayos na ang lahat at tapos na ang party, kaya umuwi na ang bawat isa. Pagkaalis ng lahat, gumapang palabas si Lee Jang-soo at umuwi. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Kim Jong-hyun na nakaupo sa ilalim ng kandila at nagpupunas ng piano. Tinanong niya kung matagal na ba siyang nag-aaral ng violin. Sinabi niya na 15 taon na. Pinuri ni Lee Jang-soo ang galing niya sa pagtugtog ng instrumento. Ngunit ito ay bahagya lamang na mas mataas kaysa sa ordinaryong tao, hindi profesional. Bakit siya sumuko? Naisip ni Kim Jong-hyun na hindi sila sapat na malapit upang pag-usapan ang kanilang pribadong buhay. At sinabi niya na dalhin na lamang niya ang kandila sa kanyang silid. Sanay na siya sa kawalan ng ilaw. Ngayon lang napansin ni Lee Jang-soo ang kandila. Inilagay ni Kim Jong-hyun ang kandila sa napakaliit niyang pulang clay plate. Agad na sumigaw si Lee Jang-soo. Inalis niya ang kandila ngunit sa kasamaang palad ay napaso siya. Agad siyang hinila ni Kim Jong-hyun upang hugasan ang kanyang kamay. Sinabi niya na kailangan ba niyang maging ganito para lamang sa isang maliit na plato ay sinaktan niya ang kanyang sarili. Tiningnan ni Lee Jang-soo ang magandang mukha na iyon at hindi niya magawang pagalitan pa. Naayos na rin ang kuryente. Pinabayaan ni Kim Jong-hyun si Lee Jang-soo at bumalik sa kanyang silid. Kinabukasan, maaga siyang gumising at nagtimpla ng kape. Ang amoy ng kape ay nagpasakit ng tiyan ni Lee Jang-soo. Ngunit ginamit na ni Kim Jong-hyun ang banyo, kaya kinailangan ni Lee Jang-soo na makisabay. Tinanong ni Park Joon-mo si Lee Jang-soo kung bakit siya kailangang maging ganito kahiya-hiya. Sinabi niya na ang banyo ay parang pangalawang silid tulugan ni Kim Jong-hyun. Pagkatapos ay tinanong niya si Park Joon-mo kung kailan siya makakalipat. Sinabi ni Park Joon-mo na magtatagal pa bago siya makalipat. Tinanong ni Lee Jang-soo kung ano ang gagawin niya sa kanyang pagdumi. Sinabi ni Park Joon-mo na laging bukas ang kanyang pintuan para sa kanya. Kailangan na lamang tanggapin ni Lee Jang-soo. Sinabihan niya silang dalhin agad ang piano sa kanyang bahay. Umalis si Lee Jang-soo na may sama ng loob. Plano niyang magtimpla ng kape upang magising, ngunit nang makauwi siya, naubos na ang kape. Dali-daling dinala ni Lee Dong-kyu at ng moving team ang piano sa bahay. Hindi pa rin nasiyahan si Lee Jang-soo. Balak niyang hilingin sa kanila na ayusin ito para sa kanya. Ngunit tila alam nila iyon at umalis na sila. Agad na pumasok si Lee Jang-soo sa banyo at naglinis, basa ang sahig at puno ng buhok ang lababo. Nasa paligid ang mga bula ng sabon. Sinabi ni Gi-ong na siya ang nag-umpisa at kailangan ni Jo-hyung na maglinis. Sa kanyang bayan sa Korea, inihanda na ni Cha Gi-ong ang pagkain at inanyayahan ang ama ni Gi-ong na kumain. Ngunit hindi niya pinansin ang luto nito. Kinuha niya ang alak ni Ra at uminom. Agad na tinawag ni Cha Gi-ong si Gi-ong. Sinabi niyang malapit na ang anibersaryo ng kamatayan ng asawa, kaya labis na umiinom ang kanyang ama. Pinayuhan niya si Gi-ong na tawagan ang kanyang ama ng mas madalas. Pagkatapos maglinis ng kalat, labis na nainis si Jo-hyung kaya tinawagan niya ang direktor. Ayaw na niyang manatili doon kahit isang segundo. Sinabi ng direktor na sinabihan niya ang media na nagbakasyon si Jo-hyung ng 1 taon. Kung babalik siya ngayon, paano na ang direktor? Sinabi ni Jo-hyung na hindi na niya kayang manatili sa babaeng iyon, masyado siyang magulo. Sinabi ng direktor kay Jo-hyung na subukan niyang manatili. Kung hindi ka makapanatili, pareho kayo ng direktor ang matutulog dito. Inikayat ng direktor si Lee Jang-soo na subukang manatili doon. Sa panahong iyon, tandaan na magsanay ng piano upang hindi manghina ang iyong kakayahan at higit sa lahat, huwag kang makisawsaw sa anumang pag-ibig o romansa. Gayunpaman, si Lee Jang-soo pa rin ang humiling ng pahinga. Kapag nasimulan mo na ang isang bagay, kailangan mo itong tapusin. Inanunsyo ng pinuno ng nayon sa lahat ng residente na magpunta sa tanggapan ng nayon para sa isang pagpupulong. Ang paksa ng pagpupulong na ito ay ang pagtatatag ng isang sakahan para sa lahat upang magkasamang magtanim. Ayaw sumali ni Lee Jang-soo dahil kumikita siya ng pera gamit ang kanyang mga kamay. Kung may mangyari sa kanila, tapos na rin ang kanyang karera. Sinabi ni Lee Dong-kyu na walang exception dito. Kapag nakatira ka na rito, pantay-pantay ang lahat ng
nilalang. Kung gusto mong kumain, kailangan mong magtanim. Nagpatuloy si Park Joon-mo. Ang kanilang modelo ng sakahan ay isang eco-friendly na modelo ng sakahan. I-recycle nila ang mga bagay upang hindi maapektuhan ang kapaligiran. Bilang isang luntiang gayon, upang maging epektibo, inanyayahan ni Park Joon-mo ang isang recycling expert. Tutulungan sila ng expert na itaas ang kanilang kamalayan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ayaw nang makinig ni Lee Jang-soo kaya umuwi na siya. Pagkatapos ng pulong, sinabi ni Nam Kyung-ho kay Kim Jung-kyoon na si Lee Jang-soo ay tunay na kapitalista. Binalaan ni Kim Jung-kyoon si Nam Kyung-ho na huwag siraan ang ibang tao, at kung marinig niya iyon, hindi na siya makakatanggap ng benepisyo. Pagka-uwi ni Kim Jung-kyoon, inihanda na ni Lee Jang-soo ang hapunan, ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang baso ng red wine. Nagpalit siya ng damit at pumunta sa mesa. Gusto rin niyang uminom ng isang baso. Pinagbigyan ni Lee Jang-soo si Kim Jung-kyoon at nagbuhos para sa kanya. Nilagok ni Kim Jung-kyoon ng malaki. Sinabi ni Lee Jang-soo na napakababa ng kanyang klase. Walang sinuman ang umiinom ng ganoon. Sinabi ni Kim Jung-kyoon na alak ay alak pa rin at kinuha niya ang plato ng noodles ni Lee Jang-soo. Mukha itong medyo matabang ngunit masarap naman. Ipinagmalaki ni Lee Jang-soo na lahat ng sangkap ng ulam na ito ay high-end. Pinuri ni Kim Jung-kyoon si Lee Jang-soo sa kanyang marangyang pamumuhay tulad ng isang taga-kanluran. Sinabi ni Lee Jang-soo na nag-aral siya sa ibang bansa kaya nahawa siya. Sinabi niya na may ilang patakaran na kailangan nilang sundin bago sila lumipat sa bagong lugar. Unang patakaran, huwag masyadong magtagal sa banyo. Pangalawang patakaran, pagkatapos gamitin ang banyo, kailangan itong linisin. Pumayag si Kim Jung-kyoon at kumuha pa ng alak. Sinabi ni Lee Jang-soo na ang pangatlong patakaran ay siya ang maglilinis ng bahay. Hindi maintindihan ni Lee Jang-soo kung bakit niya isinulat iyon. Sinabi ni Kim Jung-kyoon na kung mahusay siyang maglinis, gawin lang niya. Naisip ni Lee Jang-soo na makatuwiran iyon dahil mahilig siyang maglinis, dapat ay siya na lang ang maglinis. Ang huling patakaran ay huwag hawakan ang mga gamit ng isa't isa. Kapag lasing na sila, mas marami silang nag-uusap. Kinabukasan, tumakbo si Nam Kyung-ho sa bahay ni Kim Jung-kyoon. Madalas silang gumising ng maaga para mag-ehersisyo. Matagal nang kumakatok si Nam Kyung-ho ngunit walang nagbukas ng pinto. Ang pagkatok ni Nam Kyung-ho ay nakapagpagising kay Lee Jang-soo. Pagkadilat niya ng kanyang mga mata, nakita niya si Kim Jung-kyoon na nakahiga sa tabi niya. Agad niyang pinulot ang damit at lumabas. Pagkalabas niya, nakita niya si Nam Kyung-ho na nakatayo sa bintana. Tinanong ni Nam Kyung-ho si Lee Jang-soo kung alam niya kung gising na ang kanyang amo. Sinabi ni Lee Jang-soo na wala siyang alam. Sakto namang lumabas si Kim Jung-kyoon mula sa kanyang silid-tulugan. Parehong tumingin sa kanya ang dalawang lalaki. Sinabi ni Kim Jung-kyoon na huwag siyang gisingin sa ganitong paraan ng maaga. Pagkatapos ay nagpunta siya at si Nam Kyung-ho upang mag-ehersisyo. Tinanong ni Nam Kyung-ho kung uminom ba siya kasama si Lee Jang-soo. Nagtanong si Kim Jung-kyoon kung ano ang problema kung uminom siya. Sinabi ni Nam Kyung-ho na hindi siya nagkamali, ngunit hindi ba niya naaalala ang nangyari nang uminom siya. Tiniyak ni Kim Jung-kyoon na walang nangyari sa kanya. Sinabi ni Nam Kyung-ho na sa ngayon ay huwag muna siyang magsalita, amoy alak siya. Sa kabilang banda, masakit din ang ulo ni Lee Jang-soo habang inaalala ang nangyari kahapon, ngunit hindi niya maalala. Kailan sila pumasok sa silid-tulugan? Ang tanging naaalala niya ay ang bahagi ng mga patakaran ng pagiging magkasama. Dahil hindi niya maalala, nagpa siya na lamang si Lee Jang-soo na magpatugtog ng piano. Sinusubukan niyang alalahanin ang nangyari kagabi. Tinugtog din niya ang piyesang ito sa piano. Lumabas din si Kim Jung-kyoon at tumugtog ng piano kasama niya. Nagkatinginan sila at nangyari ang klasikong eksena ng isang romantic film. Natakot siya nang maalala iyon. Mas nakakatakot na nakauwi na si Kim Jung-kyoon nang matagal na. Hindi maintindihan ni Kim Jung-kyoon kung bakit ganoon si Lee Jang-soo. Halos kalahating oras na siyang nakauwi, ngunit hindi niya napansin. Sinabi niya na pamilyar ang piyesang tinugtog niya. Parang narinig na niya iyon sa kung saan. Pagkatapos ay lumabas si Kim Jung-kyoon para magtrabaho. Nakatayo lang doon si Lee Jang-soo, nag-iisip. Nagtaka siya kung bakit kalmado lang si Kim Jung-kyoon. Hindi niya ba naaalala ang nangyari kahapon? Nagpa siya si Lee Jang-soo na pumunta sa tabing dagat upang mag-isip pa. Patuloy niyang inaalala ang nangyari. Muling sinampal ni Lee Jang-soo ang kanyang mukha para magising. Halos mabaliw na si Lee Jang-soo dahil sa pagkalasing. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, masiglang nagtatanim ang lahat ng residente. Sina Lee Chae-min at Nam Kyung-ho ay magkasamang nagtatanim sa isang pilapil. Masigasig na itinuro ni Nam Kyung-ho kay Lee Chae-min kung paano magtanim. Nakita ni Lee Chae-min na napaka-cool niya at hindi tumigil sa pagpuri sa kanya. Nahiya si Nam Kyung-ho nang purihin siya ng isang magandang babae. Ibinahagi niya na marunong siyang magtanim mula pa noong siya ay 10 taong gulang. Sinabi ni Lee Chae-min na baka matapos ang buong umaga sa pagtatanim ng mga ito. Agad na ipinakita ni Nam Kyung-ho ang kanyang talento. Sa wala pang isang oras ay natapos na niya ang pagtatanim ng kanilang pilapil. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng ina ni Kim Jung-kyoon. Kaya naman, malungkot siya mula pa kaninang umaga. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang ama at tiyahin ay malungkot. Walang magawa ang tiyahin habang tinitingnan ang ama. Dahil ang pagmamahal niya ay para lamang sa kanyang namayapang asawa. Nag-text si Kim Jung-kyoon kay Ha Jin-cheol at pinayuhan siyang bawasan ang pag-inom ng alak dahil nag-aalala ang kanyang tiyahin. Nang makita ang text ng kanyang anak, bahagyang sumaya ang ama. Pagkatapos ng isang araw ng trabaho, bumalik si Kim Jung-kyoon sa kanyang maliit na silid. Tiningnan niya ang kanyang namayapang ina sa litrato at pagkatapos ay kinuha ang kanyang biolin at tumugtog. Naakit si Lee Jang-soo sa tunog ng biolin. Huminto siya sa pagluluto at pumunta sa silid ni Kim Jung-kyoon upang makinig sa musika. Nang marating niya ang magandang bahagi, kumatok siya sa pinto ng silid ni Kim Jung-kyoon. Nainis si Kim Jung-kyoon dahil ginulo ni Lee Jang-soo
Jiang-soo ang kanyang pagtugtog. Inanyayahan siya ni Lee Jiang-soo na maghapunan. Wala sa mood si Kim Jong-kyoon na kumain at uminom. Agad niyang isinara ang pinto. Naisip ni Lee Jiang-soo na hindi siya romantiko. Kung hindi siya kakain na lang siya mag-isa. Ngunit napakaganda ng tunog ng kanyang violin. Gustong-gusto ni Lee Jiang-soo na tumugtog ng piano. Sabay silang nag-enjoy sa musika at nagsayawan. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Kim Jong-kyoon, ngunit hindi niya binati si Lee Jiang-soo. Ang pagiging malamig nito ay bahagyang nagpasakit sa damdamin ni Lee Jiang-soo. Masigasig na inaalagaan ng mga residente ang kanilang mga pananim. Tanging si Lee Jiang-soo lang ang naglalakad-lakad. Pagkaraan ng 2 buwan, lumago ang mga produkto ng ngayon at malapit na ang panahon ng pag-aani. Isinulat ni Kim Jong-kyoon ang paglago ng prutas. Habang nagsusulat, binuksan ni Nam Kyung-ho ang hose ng tubig at nabasa siya. Balak niyang bumalik para magpalit ng damit nang tawagin siya ng ilang taga-nayon. Nag-ani sila ng pakwan kaya binigyan nila ang bawat isa ng kaunti. Si Nam Kyung-ho naman ay binigyan ni Lee Chae-min ng kalahating pakwan. Si Lee Jiang-soo naman ay naglalakbay pa rin sa ilalim ng araw. Nakita niya si Kim Jong-kyoon mula sa malayo at agad siyang sinundan. Tinanong niya kung naaalala pa niya ang gabing iyon, ang gabing magkasama silang uminom ng alak. Matagal na ang nakalipas kaya hindi na maalala ni Kim Jong-kyoon. Sinabi ni Lee Jiang-soo na ipapaalala niya sa kanya. Lumapit siya at hinalikan siya. Agad siyang itinulak ni Kim Jong-kyoon at sinipa ng ilang beses. Sinabihan niya itong kumalma at pakinggan siya. Ngunit ang ginawa niya ay nagpainis sa kanya. Ayaw makinig ni Kim Jong-kyoon kaya umalis na siya. Nakita ni Nam Kyung-ho at Lee Chae-min ang pisikal na interaksyon. Kinuha pa ni Lee Chae-min ang kanyang telepono upang mag-video. Patuloy na sumunod si Lee Jiang-soo kay Kim Jong-kyoon. Ayaw niyang araw-araw na isipin ang tungkol sa nangyari at siya naman ay nananatiling malamig pagkatapos ng kanilang nangyari. Ikinuwento niya ang buong pangyayari sa gabing iyon kay Kim Jong-kyoon. Sinabi ni Kim Jong-kyoon na halik lang iyon, walang malaking bagay na dapat ikabahala. Gusto ba niya siya o ano? Sinabi niya na natatakot siyang saktan si Kim Jong-kyoon at kailangan niyang maging responsable sa bagay na ito. Tinanong niya kung ang mga lalaking Koreano ba ay responsable sa paghalik kapag lasing. Sa kanyang bansa, hindi gagawin iyon ng mga lalaki at ayaw din niyang pag-usapan ang bagay na hindi niya naaalala. Huwag na itong banggitin dahil hindi naman ito malaking bagay. Pagkatapos sabihin iyon, bumalik siya sa kanyang silid. Sa totoo lang, natatakot din siya sa halik na binanggit niya. Isang bagong araw ang dumating. Maaga nang lumabas si Lee Chae-min dala ang kanyang kamera para maglakad-lakad. Biglang sumulpot si Nam Kyung-ho at hiniling na ibigay niya ang kanyang telepono. Gusto niyang suriin ang ilang bagay. Maganda si Lee Chae-min ngunit hindi siya bobo. Hindi niya ibinigay. Mabilis na lumapit si Nam Kyung-ho para kunin ang telepono. Nadapa si Lim Jo-hyung, mabuti na lang at nasalo siya ni Nam Kyung-ho. Habang nagkakatitigan ang dalawa, nagsalita si Ko Jin-sang at nagising sila sa kanilang panaginip. Sinabihan ni Nam Kyung-ho si Lim Jo-hyung na mag-ingat at pagkatapos ay nagtrabaho sila kasama si Ko Jin-sang. Tinanong ni Nam Kyung-ho si Ha Nak-kyung at Lim Jo-hyung, bakit kayo nag-aaway na parang mga bata? Dapat magtayo kayo ng magandang imahe sa mata ng mga kaibigan nating internasyonal. Bumuntong hininga si Ko Jin-sang dahil hindi alam ni Nam Kyung-ho ang tungkol kay Kim Joo-hee. Inila ni Chief Park John-mo si Lim Jo-hyung palabas para magtrabaho. Madali lang ang trabaho na ito, kailangan lang tanggalin ang mga takip ng bote para i-recycle. Ngunit ayaw gawin ito ni Lim Jo-hyung. Naisip niya na sasaktan nito ang kanyang kamay at hindi na siya makakapagpatugtog ng instrumento. Walang gana ang 3 miyembro ng recycling team na tumingin sa kanya, ngunit hindi siya tinantanan ng pinuno ng nayon. Hinila si Lim Jo-hyung para gumawa ng ibang trabaho. Mas simple ito, ang pag-aalaga ng mga bubuyog. Natakot si Lim Jo-hyung nang makita ang napakaraming bubuyog. Sinabi niyang allergy siya sa bubuyog at gusto niyang umalis doon. Pinilit pa rin siya ng pinuno ng nayon na magtrabaho. Kinabahan siya nang makita ang pugad na puno ng mga bubuyog. Dali-dali si Lim Jo-hyung na tumakbo palayo sa kulungan ng bubuyog. Pagkatapos ng mainit na halikan kahapon, hindi pa rin makawala si Ko Jin-sang. Gusto niyang kalimutan ito, ngunit nagkataong dumaan si Lim Jo-hyung. Hinarang si Lim Jo-hyung ni Nam Kyung-ho, pagkatapos ay hinila siya sa greenhouse para magtrabaho. Dahil si Lim Jo-hyung lang ang walang trabaho sa buong nayon at dahil nandoon si Ko Jin-sang, kailangan niyang gawin ito. Ilang damo pa lang ang nabunot niya pero halos mabali na ang likod niya. Ngunit mahigpit ang pangangasiwa ni Ko Jin-sang kaya hindi makatakas si Lim Jo-hyung. Aksidente niyang nabunot ang isang punong strawberry kaya sinigawan siya ni Ha Nak-kyung. Sinabi niya na pagkatapos niyang magbunot ng damo ay mag-alis siya ng buhangin, isang tunay na Ginoo na kailangang maglaro sa lupa. Gusto na sanang sumuko ni Lim Jo-hyung. Matapos ang mahabang araw ng trabaho, nakatulog agad si Lim Jo-hyung sa sasakyan ni Ko Jin-sang. Sinabi ni Nam Kyung-ho na baka hindi na pumasok si Lim Jo-hyung bukas. Nakakaawa siyang tingnan sa kanyang pagod na katawan. Kaya nagluto si Ko Jin-sang ng isang kaldero ng noodles para kay Lim Jo-hyung. Ngunit tumanggi siya dahil hindi raw maganda ang instant noodles. Sinabi ni Ko Jin-sang na sanay na siyang pinaglilingkuran at kung hindi niya kakainin ay kakainin niya na lang mag-isa. Buong araw na nagtrabaho si Lim Jo-hyung at gutom na ang kanyang tiyan at patuloy na umaamoy ang pagkain sa kanyang ilong. Sinundan ni Lim Jo-hyung ang amoy ng pagkain. Agad siyang naupo sa mesa at inubos ang isang kaldero ng noodles ni Ko Jin-sang. Pagkatapos kumain at maging komportable ang pakiramdam, humiga ulit si Lim Jo-hyung sa sofa para matulog. Naawa si Ko Jin-sang kaya kinumutan niya ito. Napabuntong hininga siya kahit lalaki siya, ang sensitibo at mahina niya. Kinaumagahan, kasama niya si Nam Kyung-ho na mag-jogging.
Tinanong ni Nam Kyung-ho kung mag-ensayo ba siya para sa sports. Sinabi pa niyang kakaiba at hindi nakapokus si Ko Jin-sang nitong mga araw. Sinabihan ni Ko Jin-sang si Nam Kyung-ho na huwag magsalita ng kung ano-ano. Sinabi ni Nam Kyung-ho na napakatalino niya at hindi siya kayang lokohin. Sinabi ni Ko Jin-sang na malamang na masyado siyang nakapokus sa sarili nitong 4 na buwan at inaalala niya ang iba imbes na ang sarili niya. Tinanong ni Nam Kyung-ho kung may nangyari ba kina Ko Jin-sang at Lim Jo-hyung. Nagkakagustuhan ba kayo? Galit na sinabi ni Ko Jin-sang na baliw si Nam Kyung-ho. Ngunit patuloy pa rin nagsalita si Nam Kyung-ho. Pansin niya na ang tingin ng dalawa ay hindi normal. Hiniling niya kay Ko Jin-sang na sabihin sa kanya ang totoo kung gusto ba niya si Lim Jo-hyung. Sinabi ni Ko Jin-sang na hindi niya gusto. Agad siyang nagtanong kung bakit nag-aaway ang dalawa sa buong araw. Kapag nagbukas siya ng puso para magmahal ng isang tao, kailangan niyang pag-isipan itong mabuti. Ayaw nang makinig ni Ko Jin-sang kaya pinatakbo niya ulit si Nam Kyung-ho. Hindi na makatakbo si Nam Kyung-ho. Humingi siya ng paalam at umuwi habang patuloy pa ring tumatakbo si Ko Jin-sang. Tumakbo siya hanggang sa dalampasigan at humiga. Sa kanyang isipan ay puro imahe lang ni Lim Jo-hyung. Samantala, hirap na hirap si Lim Jo-hyung sa kanyang halos bali ng likod. Pagdating sa bahay at pagkatapos maglinis, inasikaso ni Lim Jo-hyung ang kanyang pagod na katawan. Nakita ni Ko Jin-sang na nahihirapan siya at nag-alok na tulungan siyang lagyan ng pampahid sa likod. Nakahiga si Jo-hyung sa sofa at nagpapahinga. Pumunta si Nakyung sa dressing room para magbihis para sa trabaho. Nang lumabas siya, nakita niya itong umiinda doon. Inilagay ni Nakyung ang kanyang kamay sa noo nito at tinanong kung ayos lang ito, ngunit hindi nakasagot si Jo-hyung. Agad niyang inilagay ang isang tuwalya sa noo nito at ipinagluto ng sinigang. Bago umalis para magtrabaho, nag-iwan si Nakyung ng sulat na nagsasabing kainin nito ang sinigang at inumin ang gamot. Pagkatapos, pumunta siya sa kinahihigaan ni Jo-hyung para tulungan itong palitan ang tuwalya na pampababa ng lagnat. Sa pagtingin sa mga labi nitong kaakit-akit, gusto ni Nakyung na halikan ito, ngunit nakabawi siya ng kalmado sa tamang oras. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Kyung-ho para bilisan na sa trabaho. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Jo-hyung mula sa pagkawala ng malay. Pumunta siya sa hapagkainan at binasa ang sulat ni Nakyung. Umiti si Jo-hyung ng may kasiyahan. Ginugol niya ang oras sa pagluluto kaya kailangan niya itong ubusin lahat. Nagluto lang siya at hindi siya magliligpit. Muling naglinis si Lim Jo-hyung ng kusina. Abala si Ko Jin-sang sa kanyang pananaliksik. Walang tulong si Nam Kyung-ho at ginagalit pa ito. Pagkatapos ng 4 na buwan dito, unti-unting nakikisama si Nam Kyung-ho sa kultura ng banyagang bansa. Nagring na ang kampana para sa pagtatapos ng trabaho. Ngunit patuloy pa rin si Ko Jin-sang sa pagtatrabaho. Ibinasura siya ni Nam Kyung-ho at umuwi muna. Nang gabihan na at tinatamasa ng lahat ang bunga ng kanilang paggawa, hindi sumama si Lim Jo-hyung at mag-isa siyang naglakad-lakad. Nang isipin niya si Ko Jin-sang, bigla niyang naramdaman na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Biglang lumapit ang pinuno ng nayon mula sa harap. Sinabi niya na dapat ay mas madalas lumabas si Lim Jo-hyung at makihalubilo sa nayon para maging malusog. Sinabi ni Lim Jo-hyung na kaya niyang gamutin ang sarili niya. Tinanong ng pinuno ng nayon kung may problema siya. Sinabi ni Lim Jo-hyung na ayos lang siya. Tinanong ng pinuno ng nayon kung ano ang iniisip niya tungkol sa Pyeonghwa Village. Sinabi ni Lim Jo-hyung na hindi pa siya naninirahan sa isang lungsod ng higit sa isang linggo dahil sa mga pagtatanghal na nagdudulot sa kanya ng stress. Gusto niyang makahanap ng lugar kung saan siya makakapagpahinga. Buti na lang at tapos na ang Pyeonghwa Village, kaya pumunta siya doon para magbakasyon. Tinanong ng pinuno ng nayon kung alam niya kung bakit pumupunta rin doon ang mga ordinaryong tao. Nahulaan ni Lim Jo-hyung na pumupunta sila para sa mga benepisyo. Sinabi ng pinuno ng nayon na ang nayong ito ay puno ng bagong pag-asa. May mga taong nakadarama na masyadong nakakapagod ang buhay at walang kahit isang sandali ng kapayapaan. May gusto ng bagong simula, may gusto namang magtago muna, mayroong dahil sa pressure at expectations ng pamilya, gusto lang nilang sundin ang kanilang passion. Ang mga Koreano na pumupunta sa nayong ito ay may parehong dahilan kay Lim Jo-hyung. Iba naman ang mga North Korean, pumupunta sila sa nayon para matuto tungkol sa kultura ng Korea. Idinagdag ng pinuno ng nayon, gusto nilang manatili ang Pyeonghwa Village ng mas matagal, kaya subukan mong makipag-ugnayan sa lahat. Magtrabaho sa bukid at kumain kasama sila, at gagaling ka kung magbubukas ka ng iyong puso. May naiintindihan na si Lim Jo-hyung. Naglakad siya habang inaalala ang mga sandali kasama si Ko Jin-sang. Nagpunta siya sa greenhouse, nandoon pa rin si Ko Jin-sang na nagtatrabaho. Agad siyang lumapit sa kanya. Natakot si Ko Jin-sang sa biglaang pagdating ni Lim Jo-hyung. Tinanong ni Lim Jo-hyung kung ano ang inilagay niya sa lugaw. Natuwa si Ko Jin-sang, akala niya ay pinupuri nito ang lugaw na saktong-sakto sa panlasa niya. Sinabi ni Lim Jo-hyung na medyo hindi masarap ang lugaw, pero hindi niya maintindihan kung bakit gumaling siya pagkatapos kumain ng lugaw. Sinabi ni Ko Jin-sang na medyo nalilito pa siya at dapat magpahinga pa. Nagpasalamat si Lim Jo-hyung kay Ko Jin-sang sa pag-aalaga sa kanya noong may sakit siya at nagpasalamat sa paglitaw nito. Matapos sabihin iyon, umalis si Lim Jo-hyung. Ilang hakbang pa lang siya nang makita niya si Ko Jin-sang na nagmamaneho papalapit. Akala niya ay susunduin siya nito, ngunit dumaan lang siya ng kaunti at huminto. Habang masaya si Lim Jo-hyung, sinabi ni Ko Jin-sang na naubusan ng kuryente ang kotse. Muling nagtulungan ang dalawa na itulak ang kotse patungo sa charging station. Habang nagcha-charge, nag-usap ang dalawa. Itinuro ni Lim Jo-hyung ang langit at tumingin din si Ko Jin-sang. Pareho silang tumingin sa mga bituin. Pagkatapos ay muling nagkatitigan ang dalawa ng may paghanga. Naramdaman ni Ko Jin-sang na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinanong ni Lim Jo-hyung kung madalas siyang tumingin sa mga bituin. Sinabi ni Ko Jin-sang na mas madalas noong bata pa siya. Ngunit mula nang mamatay ang kanyang ina, ay hindi na niya ito madalas tingnan dahil labis niyang namimiss ito. Habang nagiging romantiko sila, kumulo ang tiyan ni Ko Jin-sang. Tinanong ni Lim Jo-hyung kung hindi pa siya kumain. Nahihiyang umiling si Ko Jin-sang. Binigyan siya ni Lim Jo-hyung ng isang energy bar para kainin muna.
Tinanong ni Lim Jo Hyung kung bukod sa pag-aaral, may iba pa ba siyang gustong gawin sa nayong ito. Tinanong ni Ko Jin Sang si Lim Jo Hyung kung paano siya. Sinabi niya na gusto lang niya ng kapayapaan at hindi magambala. Sinabi ni Ko Jin Sang na nagkatotoo na ang pangarap ni Lim Jo Hyung at nainggit siya rito. Sinabi ni Lim Jo Hyung na sabihin sa kanya ni Ko Jin Sang ang mga kailangan niyang gawin at tutulungan niya itong tapusin ang mga ito. Nagduda si Ko Jin Sang at tinanong si Lim Jo Hyung kung sigurado ba siya na gusto niya itong gawin. Tinanong niya kung gusto siya nito. Sinabi ni Lim Jo Hyung na gusto niya ito at akmang hahalikan na sana ang labi nito nang biglang tumutok sa kanila ang ilaw ng sasakyan. Fully charged na ang sasakyan. Hinawakan niya ang kamay ni Ko Jin Sang at tinulungan siyang tumayo dahil nagtapat na sila ng pagmamahalan sa isa't isa. Labis ang kanilang pagmamahal. Nakita ng kapitbahay na tiya ang kanilang paghawak kamay. Dinala siya ni Lim Jo Hyung pauwi. Pinangaan ni Lim Jo Hyung ang kanilang matinding pagmamahalan. Kinuha ni Nam Kyung Ho ang kanyang telepono at kinunan sila ng larawan. Nagsimula na naman ang isang bagong araw. Ginagawa ni Nam Kyung Ho ang dati niyang ginagawa. Napuntahan si Ko Jin Sang sa bahay para tawagin itong mag-ehersisyo. Pero ngayong araw, maaga nang umalis sina Ko Jin Sang at Lim Jo Hyung. Nagpunta sila sa hardin para magtrabaho. Tulad ng lahat ng bagong magkasintahan, masaya silang nagbiruan. Nakita ni Nam Kyung Ho na hindi sila mukhang seryoso, parang mga bata lang. Ipinaliwanag ni Lim Jo Hyung kay Nam Kyung Ho na kapag nagmamahal ka, walang normal. Kahit simple lang ang nayon, mayroon pa ring open air cinema. Noong nakaraang buwan, medyo malakas ang hangin kaya natangay ang screen. Pero kailangan nilang magpalabas ng pelikula para sa buong nayon bawat buwan. Hindi stable ang dating lugar ng pagpapalabas, kaya nag-aalala si Lee Jang-soo kung saan magtatayo ng sinehan. Mabilis na nakaisip si Park Jo-eun ng magandang lugar ang bahay ni Lim Jo Hyung. Pareho sina Lim Jo Hyung at Ko Jin Sang. Inyong lahat ay walang kaalam-alam tungkol dito. Pagkatapos ng kanilang trabaho, nagpunta sila sa museo para maglaro. Binigyan ni Lim Jo Hyung si Ko Jin Sang ng isang piraso ng papel. Sinabi niya na isusulat nilang dalawa ang kanilang mga hiling doon. Isinulat ni Lim Jo Hyung na hindi nila kailanman malilimutan ang isa't isa, habang isinulat naman ni Ko Jin Sang na nasanay na siya nakasama si Lim Jo Hyung. Maaaring magkahiwalay sila ng ilang panahon, ngunit umaasa siyang isang araw, magsasama silang dalawa sa ilalim ng iisang bubong, at magkakaisa ang bansa. Tinanong ni Ko Jin Sang si Lim Jo Hyung kung ganoon ba niya ito kamahal. Sinabi ni Lim Jo Hyung na hindi naman iyon ang dahilan. Naunawaan niya ang pagdurusa ng mga pamilyang nagkahiwalay. Sinabi ni Lim Jo Hyung na kung pupunta siya sa paliparan sa North Korea, at ang unang taong makikita niya doon ay si Ko Jin Sang, tiyak na magiging masaya siya. Naglibot-libot sina Ko Jin Sang at Lim Jo Hyung habang papalubog ang araw. Nagpunta sina Lim Jo Hyung at Ko Jin Sang sa parola para maglaro. Sinabi ni Lim Jo Hyung na nakapunta na siya sa maraming bansa, ngunit ang parola sa kanilang bansa lang ang pinakamaganda. Sinabi ni Ko Jin Sang na noong nasa Germany pa siya, nakakita siya ng isang parolang umilaw na nagbigay liwanag sa madilim na karagatan. Nakahanap ang mga tao ng daan pa uwi dahil sa liwanag na iyon. Tinanong ni Lim Jo Hyung kung gusto niya manood ng scene. Makakaabot pa raw sila sa bahay para manood ng pelikula. Nakahanda na ang mga pagkain ng mga taga-baryo para sa panonood ng pelikula. Pagdating ni Ko Jin Sang at Lim Jo Hyung, puno na ang bakuran ng mga tao. Gusto nilang manood ng pelikula ng silang dalawa lang, pero nakaupo na doon ang mga taga-baryo, kaya medyo kakaiba. Agad na tumakbo si Lim Jo Hyung sa pinuno ng nayon. Tinanong niya ang pinuno ng nayon kung bakit niya ginawa iyon sa kanya. Sinabi ni Park Jo-eun na binigyan niya si Lim Jo Hyung ng pass at pinahiram pa ang bago niyang sasakyan. Naalala ni Lim Jo Hyung na kaninang umaga, para mapahanga si Ko Jin Sang, humingi siya ng pahintulot sa pinuno ng nayon na lumabas. Tinanggap niya ang kondisyon na hindi siya magagalit sa pinuno ng nayon. Iyon pala ang dahilan kung bakit madali siyang pinayagan. Hindi na makakabawi si Lim Jo Hyung sa kanyang salita. Sinabi ni Park Jo-eun naghihintay ang AE seats kina Ko Jin Sang at Lim Jo Hyung. Ang pelikulang pinili ng pinuno ng nayon ay isang nakakaantig na romance film. Pinagtagpo ng pelikula ang mga pusong nag-iisa. Sa labas ng nayon ay ang assistant ni Lim Jo Hyung. Pinilit siya ng direktor na pasukin ang nayon para makipagkita kay Lim Jo Hyung. Sinabi ng direktor na ang bigla ang pagliban ni Lim Jo Hyung. Na-depress ang kumpanya. Kung kanselahin ang performance sa loob ng bansa, pwede pa, pero mahirap kanselahin ang performance sa Europe. Kailangan nilang magbayad ng malaking compensation para sa kontrata na iyon. Ang assistant ay napilitang sundin ang utos na pasukin ang nayon para hanapin si Lim Jo Hyung. Kinabukasan, nakita ng assistant ang bahay ni Lim Jo Hyung. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Gi Nam Kyung Ho, ngunit hindi niya ito iniulat sa nakatataas. Parehong sina Gi Nam Kyung Ho at ang assistant ay pumasok para makipag-usap sa pamilya ni Lim Jo Hyung. Lahat ng apat ay naguguluhan. Pinagalitan ni Lim Jo Hyung ang assistant dahil sa kanyang kapabayaan. Sinabi ng assistant na pinilit siya ng direktor na maging irresponsable. Ang kumpanya ay halos masira kaya kinailangan niyang gawin ito. Nagmakaawa ang assistant kay Lim Jo Hyung na umalis lamang ng 2 araw. Hindi pumayag si Lim Jo Hyung. Umiyak ang assistant na nagsasabing napakahirap para sa kanya na makarating doon. Sinabi ni Lim Jo Hyung na hindi niya inutusan ang tiyuhin na pumunta. Naisip ni Nam Kyung Ho na dapat tawagan ang management para ayusin ang problema. Inila ni Lim Jo Hyung ang manager palabas, ngunit nagpumilit ang manager na manatili. Sinabi ng manager na kung lalabas siya ngayon, alalaman ng mga taga-nayon at mapapahamak sila. Naawa si Lim Jo Hyung kaya pansamantalang pinayagan niya ang assistant na manatili. Pagkatapos ng isang gabing paglalakbay sa gubat at pagtawid sa mga batis, humihilik ang assistant sa sofa. Nagkatinginan ang tatlo na walang magawa. Kailangang makahanap ng paraan para mailabas ang assistant. Sinabi ni Lim Jo Hyung na siya na ang bahala sa bagay na ito. Naisip ni Nam Kyung Ho na wala rin siyang magagawa doon kaya umuwi na siya. Si Han Nak-yung naman ay naglakad-lakad na balisa. Natatakot siya na kung malaman ang bagay na ito, pareho silang ni Nam Kyung Ho ay mapaparusahan ng husto. Biglang may naisip si Han Nak-yung. Sinabi niya kay Lim Jo Hyung na manatili na lang sa bahay at gawin ang mga gawaing bahay.
Samantala, pupunta si Hanakyung sa research room. Naisip ni Lim Jo-hyung na hindi maganda ang ideyang ito. Ipinaliwanag pa ni Hanakyung. Ayon sa kanyang plano, iisipin ng mga tao na wala sila sa bahay, kaya walang bibisita. Kailangan lang manatili ng assistant sa loob ng bahay. Sa panahong iyon, ipapasundo nila ang assistant. Nagtulungan ang dalawa sa bagong plano. Naiwan si Lim Jo-hyung sa bahay habang nagbihis si Hanakyung para magtrabaho. Naghihintay si Nam Kyung-ho sa labas ng pinto. Tinanong niya kung ano na ang nangyari sa assistant. Sinabi ni Hanakyung na ilalabas niya ito, kaya dapat maghanda si Nam Kyung-ho para kunin ito. Pagkaalis ni Hanakyung para magtrabaho, nagising ang assistant. Binigyan siya ni Lim Jo-hyung ng kape. Sumipsip ang assistant at nagdahilan na pupunta sa banyo. Sa totoo lang, tinawagan niya ang direktor. Sinabi ng assistant na nahanap na niya si Lim Jo-hyung, ngunit ayaw nitong mag-tour. Sinabi ng direktor na kung ayaw ni Lim Jo-hyung, pilitin itong pumunta. Ngayong gabi, kailangan niyang makita si Lim Jo-hyung sa labas. Natakot ang assistant dahil imposibleng misyon ito. Tinawag ni Lim Jo-hyung ang assistant para mag-usap. Narinig ni Lim Jo-hyung ang buong pag-uusap kanina. Sabi ng assistant, mahina lang ang boses niya. Tinanong ni Lim Jo-hyung ang assistant kung anong uri ng nayon ito. Sinabi ng assistant na ito ay Peace Village at ang layunin ay pag-isahin ang bansa. Sinabi ni Lim Jo-hyung na hindi siya ang tipo ng tao na darating kung gusto niya at aalis kung nagsawa na. Kung dahil lang sa bagay na iyon ay malalagay sa panganib ang buong nayon, hindi kakayanin ng assistant ang responsibilidad. Kaya, ngayong gabi, kailangan umalis ng assistant. Nagtanong ang assistant, paano naman ang kumpanya? Sinabi ni Lim Jo-hyung na kung iniisip ng assistant ang kumpanya, hindi siya dapat pumunta dito. Sinabi ng assistant na ayaw din niyang pumunta dito, ngunit pinilit siya ng direktor. Pinakalma ni Lim Jo-hyung ang assistant. Sinabi niya na sa pag-alis lang ng assistant niya malulutas ang problema. Sa sandaling iyon, may gustong makipagkita kay Lim Jo-hyung. Isang empleyado ng bangko ang dumating para hanapin siya, dahil dati ay sinabi ni Lim Jo-hyung na interesado siya sa Unification Fund at pinapagawa pa niya ang empleyado na iyon ng plano sa pamumuhunan. Ngayon ay bakante ang empleyado na iyon para magbigay ng payo. Agad itong tinanggihan ni Lim Jo-hyung at pinauwi ang empleyado. Pagkapasok niya sa bahay, tumawag ang direktor. Pinagalitan ni Lim Jo-hyung ang direktor dahil sa kanyang kapabayaan. Sinabi ng direktor na malapit na siyang malugi dahil kailangan niyang bayaran ang pagkansela ng palabas ni Lim Jo-hyung. Kinontrata na naman ito sa mataas na presyo. Hindi ito nabawi kaya kailangan itong gawin. Nagmakaawa ang direktor kay Jo-hyung na tulungan muli ang kumpanya. Sinabi ni Jo-hyung sa direktor na sabihin sa kasosyo na ilipat ang schedule ng pagtatanghal sa susunod na taon. Pagkababa ng telepono, dumating ang pinuno ng nayon at si Jin Sang upang hanapin siya. Dumating sila upang ibigay ang mga recycled na item kay Jo-hyung. Tinanggap niya ang mga item at pinaalis sila. Pagkatapos maligo, medyo nagugutom si Nam Kyung-ho. Walang magawa si Jo-hyung kung ano ang gustong kainin ni Nam Kyung-ho. Sinabi ni Nam Kyung-ho na mayroon siyang kutob at nais niyang tanungin si Jo-hyung. Nagtanong siya kung dapat ba nilang paghandaan ang paparating na iskandalo. Sinabi ni Jo-hyung kay Nam Kyung-ho na kumain na at huwag nang magbiro. Sa gabi, umuwi si Kim Joo-hee at si Kim Ki-hyun. Sinabi niya kay Kim Ki-hyun na maghanda ng mabuti para ngayong gabi. Natakot si Kim Ki-hyun. Natakot siya na baka mahuli siya. Pararangalan sila ng Hilagang Korea. Sinabi ni Kim Joo-hee na sa tulong lamang ni Gi Nam Kyung-ho magiging maayos ang mga bagay-bagay. Walang nagawa si Gi Nam Kyung-ho kundi tanggapin ang mahirap na kahilingan na ito. Sa tamang oras, maingat na nagpanggap si Gi Nam Kyung-ho at pumunta sa bahay ni Kim Joo-hee. Katatapos lang din magpanggap ng assistant at lumabas. Inutusan ni Gi Nam Kyung-ho ang assistant na sundin siya ng malapitan. Nawala silang dalawa sa dilim. Nag-aalala si Lim Jo-hyung bawat segundo. Pinakalma ni Kim Joo-hee si Lim Jo-hyung. Tiningnan niya ang orasan at sinabing marahil ay nasa gate na sila. At nakarating na ang dalawa sa welcome gate. Sinabi ni Gi Nam Kyung-ho na mula ngayon, kailangan nang mag-isa ang assistant. Ngunit natakot ang assistant at hindi nangahas na umalis. Pinagalitan ni Gi Nam Kyung-ho ang assistant. Sinabing kung takot siya, wag na siyang pumunta. Ang assistant mismo ang sanhi ng maraming problema. Naging napakabuti niya sa pagdadala ng assistant dito. Sumunod nang masunurin ang assistant. Kasalukuyang napakaseryoso ng sitwasyon. Umalingaw ang sirena, ikinagulat ni Lim Jo-hyung. Ang alarm na iyon ay dahil may mga nganak sa nayon. Umaasa ang pinuno ng nayon na sinumang marunong magpaanak ay lumapit at tumulong. Nagbuhusan ang lahat ng taga-nayon para tingnan kung ano ang nangyayari. Agad na tumakbo ang dalawang doktor para ihatid ang nanganganak na babae. Pagkatapos noon, umuwi na ang lahat. Sinabi ni Gi Nam Kyung-ho na ligtas nang nakaalis ang assistant. Nagpasalamat si Lim Jo-hyung sa kabaitan ni Gi Nam Kyung-ho. Sinabi ni Kim Joo-hee na silang tatlo lamang ang dapat makaalam nito. Sumunod si Gi Nam Kyung-ho at umuwi. Pagkapasok ni Kim Joo-hee sa bahay, nakita niya si Lim Jo-hyung na nakahiga sa sofa matapos ang isang mahabang araw ng tensyon. Sa wakas, napanatag din siya. Nagpaalaman ang dalawa, nag-cross ang mga kamay at natulog hanggang umaga. Sa panig ng nanganganak na babae, ang dalawang doktor ay nagsumikap ngunit mahirap ang panganganak na ito. Ang asawa at ang tagapamahala ng nayon ay parehong nag-aalala. Sa bawat sigaw ng nanganganak na babae, nakaramdam ang lahat ng kirot. Ilang sandali pagkatapos, ipinanganak ang sanggol, ngunit isang beses lamang umalinggaw ang iyak. Humingi ng tulong ang doktor sa opisyal ng nayon para tumawag ng ambulansya dahil nasa kritikal na kondisyon ang sanggol. Nakatayo ang asawa sa labas ng klinika na walang kibo. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang ambulansya mula sa pinakamalapit na ospital. Ang ina ay nagpapagaling pa kaya hindi makasama. Kaya, ang Koreanong doktor ang makakasama ng sanggol. Pansamantalang humupa ang sitwasyon. Dinala ni Lim Jo-hyung ang video para ayusin. Habang naghihintay na ma-upload ang video, naligo siya. Pagkatapos maligo, napansin niyang may mali. Ang video na hindi sinasadyang na-i-post ni Kim Joo-hee online ay biglang naging viral. Samantala, sina Kim Joo-hee at Gi Nam Kyung-ho ay nagtatrabaho pa rin ng normal. Umaasa si Gi Nam Kyung-ho na matatapos ng maayos ang kanilang pananatili doon.
doon. Tinanong niya kung ano ang relasyon ni na Kim Joo-hee at Lim Jo-hyung. Huwag daw siyang magsinungaling. Nais ni Kim Joo-hee na makipag-ugnayan. Sinabi ni Gi Nam Kyung-ho na pagbalik nila sa Hilagang Korea, kailangan siyang tulungan ni Kim Joo-hee sa isang bagay. Ano man ang mangyari, sana ay huwag siyang lumampas sa hangganan. Nagalit si Kim Joo-hee at sinipa si Gi Nam Kyung-ho ng ilang beses. Pagkatapos ay pumasok siya sa research lab pagkaalis niya. Tinawagan ng kanyang ama si Gi Nam Kyung-ho. Iniulat niya na walang nangyari. Sinabi ng pinuno ng hukbo na huwag siyang magsinungaling o hindi siya makakauwi. Agad na iniulat ni Gi Nam Kyung-ho ang sitwasyon sa kanya. Nagpa siya ang pinuno ng hukbo na bumisita sa Peace Village. Walang kamalay-malay si Kim Joo-hee sa pag-uusap ng dalawang iyon. Pagkatapos ng trabaho, umuwi siya para magluto ng hapunan para kay Lim Jo-hyung. Nagkaroon sila ng romantikong hapunan. Walang kamalay-malay si Kim Joo-hee sa papalapit na panganib. Patuloy na tinatawagan ni Gi Nam Kyung-ho si Kim Joo-hee, ngunit hindi ito sumasagot. Nagmamadali siyang tumakbo sa bahay nito. Ipinaalam niya na malapit nang dumating ang ama ni Kim Joo-hee. Alam nito na nanganak ang kanyang mamamayan at baka alam na rin ito ang relasyon nila. Tiningnan niya si Gi Nam Kyung-ho nang may pagdududa, ngunit wala siyang ebidensya para akusahan siya. Pinauwi niya si Gi Nam Kyung-ho para siya na lang ang mag-isip ng solusyon. Kinabukasan, naiulat sa mga pahayagan ang video. Nabigla si Park Jo-eun mo nang mabasa niya ang artikulong iyon. Umakyat si Lim Jo-hyung sa opisina ng tagapamahala para humingi ng tawad. Sinabi ni Park Jo-eun mo na dapat ay nag-ingat si Lim Jo-hyung. Bakit nangyari ito? Tanging paghingi lamang ng tawad ang nagawa ni Lim Jo-hyung, kaya naman nagulat ang pinuno ng nayon at nawalan ng malay. Dumaan si Gi Nam Kyung-ho at Kim Joo-hee sa health center. Nakita nila ang maraming tao na nakatayo doon kaya nagtanong sila kung ano ang nangyari. Noon lang nila nalaman ang tungkol sa artikulo. Nagulat din sila ngunit hindi kasing laki ng pagkagulat ni Park Jo-eun mo. Umiyak si Lim Jo-hyung at humingi ng tawad. Naawa si Gi Nam Kyung-ho sa bata kaya lumapit siya para aliwin ito. Pumasok si Kim Joo-hee para tingnan ang sitwasyon. Sinabi ng Koreanong doktor na maayos na ang pinuno ng nayon. Bigla lang daw tumaas ang presyon ng dugo nito, kaya nangyari iyon. Talagang ayos na siya, humihilik pa nga. Sinabi ni Kim Joo-hee na babalik siya mamaya. Ngayon, kailangan niyang pumunta sa dalampasigan para kumuha ng buhangin. Nagreklamo si Gi Nam Kyung-ho na pareho lang naman ang lahat ng buhangin. Sinabi ni Kim Joo-hee na ang buhangin dito ay mayaman sa mineral, na makakatulong sa pagpapabuti ng lupa sa Hilagang Korea dahil sa kanilang bansa. Masipag na naghuhukay ng buhangin si Gi Nam Kyung-ho. Tinawagan ni Cha si Kim Joo-hee at tinanong kung may nangyari ba sa nayon. Narinig niya na sinabi ng kanyang ama na pupunta siya sa Peace Village sa loob ng ilang araw. Naisip ni Cha na mayroong talagang nangyayari. Sinabi ni Kim Joo-hee na maayos pa rin siya. Sinabi ni Cha na dapat ay pag-isipan niya itong muli dahil mukhang nag-aalala ang kanyang ama. Ibinaba ni Kim Joo-hee ang telepono at umuwi. Samantala, itinayo ni Lim Jo-hyung ang kamera at kinunan ang sarili niya na tumutugtog ng piano. Pagkatapos tumugtog, tumingin siya sa kamera at ipinakilala ang sarili. Sinabi niya na nasa Peace Village siya kung saan may bagong silang nasanggol. Umaasa siya na ipagdarasal ng lahat ang kaligtasan ng sanggol. Naisip ni Lim Jo-hyung na kung i-post niya ang video na ito. Pagkatapos mag-record, naglakad-lakad si Lim Jo-hyung. Tiningnan niya ang mga komento at naisip niyang magiging maayos ito. Bigla na lang lumitaw si Kim Joo-hee na ikinagulat niya. Ipinagmalaki niya kay Kim Joo-hee ang kanyang social media account. Kaka-upload lang niya ng video. Gusto ni Lim Jo-hyung na idirekta ang atensyon ng publiko sa isang positibong issue. Sinabi ni Kim Joo-hee na masyadong mapanganib ang aksyon na iyon at maaaring magdulot ng panganib kay Lim Jo-hyung. Sinabi niya na siya ay isang sikat na artista sa buong mundo. Ngunit sinabi ni Kim Joo-hee na kung gagawin niya itong malaking problema, delikado pa rin ito. Balak sana ni Lim Jo-hyung na yakapin siya para aliwin, ngunit lumitaw si Gi Nam Kyung-ho. Sinabi ni Kim Joo-hee na kailangan niyang pumunta sa research lab. Nagpaalam si Lim Jo-hyung na sumama, ngunit hindi siya pinayagan ni Kim Joo-hee. Sinabihan niya itong umuwi at magluto ng tteokbokki para makain niya pagbalik. Sa totoo lang, hindi si Kim Joo-hee ang pumunta sa research lab siya at si Gi Nam Kyung-ho ay pumunta sa opisina ng tagapamahala. Sinabi niya na darating ang kanyang ama sa loob ng ilang araw. Hiling niya na bigyan siya ng bagong bahay ng pamamahala. Nag-isip ang pamamahala ng ilang opsyon. Sa huli, napagdesisyonan nilang ipare si Kim Joo-hee kay Lim Jo-hyung. Pag-uwi ni Kim Joo-hee, tapos na ang tteokbokki. Tinikman niya ito. Ang lasa ay eksaktong katulad ng ginagawa ng kanyang yumaong ina para sa kanya. Sinabi ni Lim Jo-hyung na natutunan niya ang pagluluto na ito sa kanyang lola. Ang kanyang lola ay taga-Hilagang Korea. Siya ay galing sa rehiyon ng Haeju. Lumipat siya sa Timog Korea noong nagsimula ang digmaan. Hindi pa nakapunta doon si Kim Joo-hee, ngunit narinig niyang ang Haeju ay isang napakasinaunang lugar. Sinabi ni Lim Jo-hyung na ang kanyang lola ay isang tradisyonal na tao at siya ang nagpalaki sa kanya mula pa noong bata pa siya. Sinabi ni Kim Joo-hee na siya rin ay pinalaki ng kanyang tiya mula pa noong bata pa siya. Humingi ng tawad si Lim Jo-hyung dahil sa pagpukaw ng malungkot na alaala kay Kim Joo-hee. Sinabi niya na kapag nakikipag-usap siya kay Kim Joo-hee, nakakaramdam siya ng kapayapaan, tulad ng pakikipag-usap niya sa kanyang lola. Umiyak si Kim Joo-hee dahil masyadong maanghang ang ginawa ni Lim Jo-hyung, ngunit dahil masarap, pilit pa rin niyang kinain. Pagkalipas ng 7 araw, dumating ang ama ni Kim Joo-hee sa Peace Village. Tinanong niya ang mga matataas na opisyal ng South Korea kung ano ang iniisip nila sa pagdulot ng kaguluhan na ito. Pinapanganib nila ang Hilagang Korea. Sinabi ng panig ng South Korea na nangyari na ang insidente, kaya subukan nilang lutasin ito. Umupo ang assistant sa tabi ng ama ni
ni Kim Joo-hee at sinabing kung tinupad lang ng South Korea ang kanilang pangako, hindi sana mangyayari ito. Naging napaka-insistido ng partido tungkol dito. Gusto nilang tapusin ang proyekto. Sinabi ng pinuno ng Korean side na leak na ang video, kaya hindi makatwiran na itago ito ngayon. Sumigaw ang aking ama. Sa tingin ng ministro ay katanggap-tanggap ito. Hindi ba marunong sumunod sa batas ang mga Koreano? Sinabi ng Korean side na naturuan sila. Ngunit ang video ay dahil sa kapabayaan. Ngunit hindi tinanggap ng North Korean side ang kapabayaan na ito. Sa gitna ng tensyon, isa pang tao ang pumasok sa silid ng pagpupulong. Ipinakita niya ang video ni Lim Joo-hyung. Sa ilalim nito ay maraming positibong komento na nagbabati sa sanggol na North Korea na mabilis na gumaling. Ang Peace Village ay isang proyekto ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang ngayong ito ay nakakuha ng atensyon ng internasyonal na opinyon. Napatunayang nagtagumpay ang proyekto. Ang Peace Village ay magiging pamana ng kultura na ipapasa sa susunod na henerasyon, sabi ng aking ama. Maraming pagsisikap ang kinailangan upang likhain ang ngayong ito. Ang paglalantad nito sa publiko ay magdudulot ng isang napakalaking problema. Sa ganoong sitwasyon, ano ang gagawin ng dalawang bansa? Gusto ng panig ng South Korea na subukang muli. Dapat silang lumikha ng isang pagkakataon. Baka magdulot iyon ng benepisyo sa dalawang panig. Kapag inilantad sa publiko ang Peace Village, maraming bansa ang makikipagkalakalan sa kanila. Maaaring magbigay sila ng tulong sa North Korea. Dahil dito, unlad ang ekonomiya ng North Korea. At napakabilis na magkakasama ang dalawang panig tungo sa pagkakaisa. Tinanong ng aking ama, kaya ang ibig sabihin ng South Korea ay ang panig lamang ng North Korea ang makikinabang sa pag-unlad ng ekonomiya. Pero sinabi ng Korean side na hindi iyon ang kanilang ibig sabihin. Ang bansang ito ang tanging nahati. Nagtulungan sila upang itatag ang Peace Village upang makamit ang pagkakaisa. Ipinaalala ng katulong sa tabi ng aking ama na dapat niyang ulat ito sa partido. Sinabi ng aking ama na dapat silang maghintay dahil itinutulak ito ng United Nations. Sinabi ng katulong na dapat pa rin itong ulat sa partido upang magkaroon ng oras at ilantad ang proyekto pagkatapos umalis ang mga tao. Kung ilalabas sa publiko ang ngayon, agad nitong bubuksan ang bansa. Humingi ng pahinga ang Commander-in-Chief. Pumayag ang Korean side na kung magpapatuloy pa sila sa pakikipag-usap sa ganitong kapaligiran ay masisira ang lahat. Pagkatapos ng pahinga, nagpa siya ang North Korean Commander-in-Chief na ilaan ang lahat ng kanyang pagsisikap upang kumbinsihin ang kataas-taasang pinuno. Ngunit huwag masyadong magbuni ang panig ng South Korea. Ang panig ng North Korea ang magdedesisyon sa lahat ng issue, maliban sa paglalantad ng nayon at ng bata. Kailangang tanggapin ng panig ng South Korea ang kahilingang iyon. Natapos ang pulong, tumakbo si Nam Kyung-ho patungo sa Commander-in-Chief. Tinanong niya kung hanggang saan na ang pananaliksik. Sinabi ni Nam Kyung-ho na ginawa niya ang kanyang makakaya at nakahanap ng solusyon. Tinanong niya kung ayos lang ang kanyang anak na babae. Walang prenong sinabi ni Nam Kyung-ho na magaling si Han Nak-kyung. Mula nang umibig, mas naging malumanay siya. Agad na nagtungo ang Commander-in-Chief sa nayon upang makita ang kanyang anak na babae. Nanginig ang pamunuan nang makita siya. Akala nila ay tapos na ang lahat. Nag-usap ang mag-ama ng napakatagal. Pagsapit ng gabi, tumakbo si Lim Joo-hyung sa pamunuan. Tinanong niya ang punong nayon kung nandoon pa rin ang Commander-in-Chief. Nang malaman niyang naroon pa rin ito, pumasok agad siya para bumati. Buong tapang niyang sinabi na mahal niya si Han Nak-kyung. Matagal bago sila nakalabas na tatlo. Sinabi ng Commander-in-Chief kay Lim Joo-hyung na huwag siyang magpapahiya. Ayusin niya ang bagay na ito ng maayos. Bago umalis, sinabi niyang hindi niya biyenan. Hindi nagbago ang mukha ni Lim Joo-hyung. Yumuko pa rin siya para batiin ang Commander-in-Chief. Humingi ng paumanhin si Han Nak-kyung kay Lim Joo-hyung para sa kanyang ama. Hindi rin niya sinisi ang ama. Mahal ng bawat ama ang kanilang mga anak na babae. Sinabi ni Nam Kyung-ho na puro pag-ibig ang nakikita niya sa kanilang mga mata. Sinabi niya na hindi niya nakikita ang kanilang kinabukasan na magiging maliwanag. Sinabi ni Han Nak-kyung kay Nam Kyung-ho na naglakas loob siyang makialam sa kanyang buhay. Mas mabuting lumayo siya at huwag na siyang abalahin. Hindi rin abala si Nam Kyung-ho na tingnan ang kanilang relasyon. Pag-uwi niya, nakita niya si Kim Joo-hee na nakatayo sa harap ng bahay. Sinabi niyang dumating siya para magpaalam bago siya umalis. Umiyak ng malakas si Kim Joo-hee. Naguguluhan si Nam Kyung-ho at hindi alam kung paano siya papatahanin. Ang mga nasa paligid ay hindi alam ang buong kwento, kaya magkakamali silang iisipin na sinaktan niya si Kim Joo-hee. Naghintay si Nam Kyung-ho hanggang sa huminahon si Kim Joo-hee. Saka lang nagsalita si Nam Kyung-ho. Sinabi niya na huwag siyang masyadong ma-stress. Pinoproseso pa rin ang lahat. Habang naghihintay ng balita, kumain lang siya ng busog at matulog ng mahimbing. Hindi lang si Kim Joo-hee ang nag-aalala. Ang pamunuan ng nayon ay nag-aalala rin bawat segundo. Bigla, dumating ang anunsyo ng gobyerno. Tinanggap ng panig ng North Korea na panatilihin ang Peace Village. Hanggang sa opisyal na matapos ang anunsyo, magkayakap sa tuwa ang buong opisina. Agad na ipinadala ni Park Joon-mo ang anunsyong ito sa lahat ng residente. Tumakbo si Kim Joo-hee kay Nam Kyung-ho. Tama ang sinabi niya, hindi siya pinaalis. Sinabi ni Han Nak-kyung kay Kim Joo-hee na sa susunod ay maging mas maingat siya. Nang makita niya silang dalawa na nagkakatinginan ng buong pagmamahal, binigyan sila ni Han Nak-kyung ng sarili nilang espasyo. Para pasalamatan ang pampatibay loob ni Nam Kyung-ho, inaya siya ni Kim Joo-hee na mag-almusal. Ngayong araw, mas naging komportable ang mga tao. Bumalik sila sa kanilang abalang pang-araw-araw na buhay. Lumipas ang isa pang buwan, malapit na ang bagong taon at nagtipon-tipon ang mga taga-nayon upang maghanda para sa GT. Malalim pa rin ang pagmamahalan ni Han Nak-kyung at Lim Joo-hyung. Pinahahalagahan nila ang bawat sandali na magkasama sila. Nagkaroon ng malakas na pagsabog malapit sa hangganan. Pinasok ng pamunuan ang mga residente ng nayon sa pansamantalang tirahan. Lahat ng taga-nayon ay nakapasok na, maliban kina Han Nak-kyung at Lim Joo-hyung na nasa tabing dagat. Nag-alala si Han Nak-kyung. Kanina ay may tunog ng kanyon ngunit ngayon ay tahimik na. Pinabalik niya si Lim Joo-hyung sa nayon. Muling umalingaw ang tunog ng kanyon kasama ang tunog ng pagkabali. Inutusan ni Park Joon-mo sina Kim Ki-hyun
Hyun at Lee Jang-soo na tingnan. Sa kabutihang palad, ligtas pa rin ang Nayon. Pinayagan ng lumabas ang mga tao. Nagtipon sila at nag-usap tungkol sa nangyari. Kararating lang din ni Hanakyung at Lim Joo-hyung. Nag-aalala sina Park Joon-mo at Lee Jang-soo para sa dalawa. Nagtanong si Hanakyung kung ano ang nangyari. Sinabi ni Lee Jang-soo na narinig niya ang tunog ng bomba kanina at hindi niya alam kung ano pa ang nangyari. Tinawag ng isang opisyal si Park Joon-mo para mag-usap ng pribado. Ang nakaraang pagsabog ay sanhi ng isang baboy ramo na nakatapak sa mina. Dito, may natagpo ang ilang kalansay. Ang balitang ito ay yumanig sa Korean Peninsula. Ang mga kalansay na ito ay mula pa noong panahon ng digmaan. Sunod-sunod na nagbalita ang mga malalaking ahensya ng balita upang ang mga taong may nawawalang kamag-anak mula sa digmaan ay makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Sumapit na ang Pasko. Ang mga residente ng Peace Village ay labis na nasasabik na ipagdiwang ang Pasko ng magkasama. Pagkatapos ng 75 taong pagkakahiwalay, ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataong magdiwang ng Pasko ng magkasama. Dumating na ang huling araw ng taon. Nagkasama sina Hanakyung at Lim Joo-hyung upang salubungin ang bagong taon. Sa unang araw ng bagong taon, sama-samang sinundo ng mga residente ng Nayon ang bukang liwayway at nanalangin para sa isang mapayapang bagong taon. Mabilis pa ring lumilipas ang oras. Malapit na ring mag-iisang taon simula nang dumating sila sa Nayon. At malapit na rin silang umalis sa lugar na ito. Hindi masikmura ni Hanakyung ang umalis sa kanyang tahanan. Sinabi ni Lim Joo-hyung na mamimiss niya ng husto ang bahay na ito. Nagpasalamat siya kay Hanakyung sa kanyang pagsasama sa loob ng isang taon. May mga taong matagal nang may gusto sa isa't isa. Ngunit sa huling sandali lang ng paghihiwalay sila naglakas loob na magtapat ng pag-ibig. Isang halimbawa ang mag-asawang doktor, sina Kim Joo-hee at Nam Kyung-ho. Sa oras ng pamamaalam, doon lang nila ipinahayag ang kanilang damdamin. Inaayos ng pamunuan ang mga gamit. Hindi mapigilan ng lahat ang kanilang luha. Bagaman isang taon lang sila rito, maraming hindi malilimutang alaala ang iniwan ng lugar na ito sa kanila. At ang mahalaga, pagkatapos nilang umalis, magkikita pa kaya sila muli. Tapos na rin sa paglilinis ng kanilang mga gamit ang mga residente ng Nayon. Tinanong ni Hanakyung si Lim Joo-hyung tungkol sa kanilang mga susunod na plano. Sinabi niyang tatapusin niya ang naantalang konsyerto, habang si Hanakyung naman ay pupunta sa Germany pagkatapos niyang tapusin ang ulat. Sinabi ni Lim Joo-hyung na hindi niya babaguhin ang kanyang numero, at kung kailangan siya ni Hanakyung, tawagan lang siya. Tinanong ni Lim Joo-hyung si Hanakyung kung magkikita pa ba sila muli. Hindi sigurado si Hanakyung tungkol sa hinaharap. Napakahirap na magkita pa sila muli. Binigyan ni Lim Joo-hyung si Hanakyung ng kwintas. Sinabi niyang lagi niya itong hihintayin. Sumakit ang puso ni Hanakyung nang sabihin niya iyon. Gusto niya talagang makasama si Lim Joo-hyung, ngunit napakahirap itong gawin. Ang mga sandali nilang magkasama ay hindi magtatagal magpakailanman. Kailangan na talaga nilang maghiwalay. Bago sumakay sa sasakyan pa uwi sa kanilang bansa, niyakap ni Nam Kyung-ho si Kim Joo-hee. Sinabi niyang magkita sila muli dito kapag nagkaisa na ang dalawang panig. Nagbigayan sina Hanakyung at Lim Joo-hyung ng mga pagbati ng kapayapaan. Pinakiusapan ni Lim Joo-hyung si Nam Kyung-ho na alagaan si Hanakyung. Bago sumakay sa sasakyan, sinabi ni Hanakyung ang kanyang pagmamahal kay Lim Joo-hyung. Agad siyang tumakbo at niyakap siya. Ngunit hindi maaaring huminto ang oras. Formal na silang naghiwalay mula rito. 2 taon pagkatapos, nagkaroon ng performance si Lim Joo-hyung sa Japan. Nagkaroon din si Hanakyung ng business trip doon. Nagkasalubong sila. Pagkaraan ng ilang panahon, habang naglalakad sa shopping mall, sa gitna ng napakaraming tao, nagkita sila ng hindi sinasadya. Dito nagtatapos ang pelikula. Sa pagkakataong ito, nais kong batiin ang mga magkasintahan ng isang masayang wakas. At naway makita ng mga nag-iisa ang kanilang kapalaran sa lalong madaling panahon. Kung gusto nyo, paki-like at i-follow ang aming channel. Paalam at hanggang sa muling pagkikita.